Ng araw po sa inyong lahat. Ngayong araw, pag-uusapan po natin ang cultural management sa organic vegetable. Ito po ay ang pruning, deleafing, bagging, at ang trellising. Pero bago po tayo mag-umpisa, alamin po muna natin yung bawat isa sa kanila. Una, meron tayong pruning. Ang pruning in English, it is a judicious removal of plant part to achieve a certain goal. Ang talong po ang isa sa pinaka halimbawa po o konkretong halimbawa na kung saan kinakailangan po natin mag-perform ng pruning. Kailangan po natin tanggalin yung stem kasi dapat po isang primary stem lang po ang dapat po nating palakihin at yung mga tumutubo na malapit sa dahon ng primary stem ay kinakailangan po nating putulin o i-pruning dahil yun po ang magbibigay ng dekalidad at malalaking bunga sa halaman. Pangalawa pong advantage ng pruning ay dahil po sa pruning naiiwasan po natin yung pagkalat ng sakit. Kung iisipin po natin, ang talong na magkakadikit ay maaaring magdulot at mas madali po makapag-spread ang mga sakit. For example po, ang isang talong po natin, eggplant po natin ay merong sakit tapos magkadikit po siya sa isang halaman. Kung hindi po tayo magpiperform ng pruning, wala pong space na mabubuo na mas madali po makapag-spread at makapag-penetrate sa ibang parte, sa ibang halaman yung sakit na yon. Kaya dahil sa pruning po, naiiwasan po natin ang pagkalat at pagkakaroon ng sakit ng mga halaman. Pangatlo pong advantage po dito, ang pruning din po ay nagiging dahilan po upang magkaroon tayo ng mga dekalidad at mas marami pang mga bunga at mas matagal na lifespan ng isang halaman. Dahil nabanggit ko po kanina, ito ay dahil po sa pruning na iwasan po natin ng sakit at dahil po maganda po yung structure or struktura ng isang halaman, na iwasan po natin siyang mamatay po agad at nagkakaroon siya ng mas magandang lifespan. Pangalawa pong pag-uusapan po natin ngayon ang bagging. Ang bagging po ang isa sa pinakamagandang technique upang maiwasan po natin na mapeste po tayo ng mga fruit flies. Ang bagging po ay kalimitang ginagawa po sa ampalaya, sa mga vine crops katulad po ng ampalaya. Kasi po, kung napapansin po natin, ang ating ampalaya ay nagkakaroon po ng yellow part or na yellowing sa kanyang bunga kahit hindi pa po ito hinog. Ibig pong sabihin, yun po ay infected po ng fruit fly. So ngayon, tayo po ay magpiperform o kinakailangan po natin magperform po ng bagging. Ang bagging po natin, maaari po tayong gumamit po ng plastic or ng papel. Sa pagperform po ng plastic, bagging gamit ang plastic, kinakailangan po natin itong butasan po sa pinakailalim na parte bago po natin i-insert ang ating plastic sa ating ampalaya. Or pwede rin po tayong gumamit po ng papel. Ang papel po ay kalimitan din or dyaryo. Ito po ay ginagamit din po for bagging para magkaroon po ng mas mapresko po ang kanyang environment sa loob ng ampalaya na bunga po nito. Kasi po kung gamit po tayo ng plastic, medyo po mainit kung wala po itong butas. Although, ang papel po ay madali pong masira during tag-ulan, pero ito naman ay very recommendable sa tag-init na mga panahon kasi hindi po ito basta-basta nasisira. Yun po ang advantage po ng bagging. Ito po ay magandang protection upang bumunga at maging maiwasan po natin ang sakit at peste na dumadapo sa mga bunga po ng ampalaya at ibang vine crops. Pangatlo po, we have deleafing. Ang deleafing po ay isang halimbawa po ng pruning. Kinakailangan po natin mag-perform ng deleafing. Ito po pala yung proseso ng pagtanggal ng dahon na hindi na po nakakatulong sa paglago ng isang halaman. Ito po ay ginagawa po natin upang ma-focus po ang pag-develop ng halaman sa ibang bahagi. Instead po kasi na ibibigay ng halaman yung nutrient na supposedly ibibigay sa ibang part, ay napupunta po sa dahon na hindi na po kailangan at hindi na po produktibo. At dahil po doon, sa deleafing, ito po ay nagkukos din ng mas magandang bunga rin. Pang-apat po, we have
trellising. Ang trellising po ay, ito po ang ginagamit for vine crop. In short po, trellis, ito po yung hawakan o kapitan ng mga vine crops. Ito ay po importante po sa vine crops upang hindi po sila kumapit sa lupa. Kasi po pag kumapit po sa lupa ang mga vine crops, usually mga ampalaya, ito po ay pwede po atakihin po ng mga pathogens na matatagpuan sa ilalim ng lupa. So, mangyayari po sa bunga ng ampalaya, pwede po itong masira or mabulok. But because of the trellising, pwede po natin maiwasan. Ngayon, meron po tayong dalawang klase po ng trellising. We have vertical trellis and we have horizontal trellis. Unahin po natin sa vertical trellis. Si vertical trellis po, so yung from the word vertical, ito po ay patayo. Patayo na struktura na kung saan lahat ng mga vine crops, usually mga legume crops katulad ng fall sitaw, wing bean, ito po yung pinanggagamitan po ng vertical trellis. Ito po ay maganda rin po sa iba't katulad po ng patolak, cucumber at iba pang mga vine crops. Punta naman po tayo sa horizontal trellis. From the word horizontal trellis, ito po ay pahiga. Kaya lang matatagpuan ito po sa taas. Ito po yung usually ginagamit ng mga common farmers na nagtatanim po ng ampalaya, patolak, cucumber, or pipino para makagawa po ng magandang bunga, magkaroon ng magandang output po ang kanilang mga vine crops. Yan po ang ating pinag-usapan ngayon patungkol po sa cultural management po ng iba't ibang organic vegetables. Sana po marami po tayong natutunan at sana hindi po matapos dito ang ating pagkatuto at sana rin po i-share din po natin sa iba ang ating mga natutunan sa video na ito. Maraming salamat at magandang araw po ulit sa inyong lahat.